So ito isunod. Nako, mga kababayan, giahak na. Alam niyo mga kababayan, ito na naman, yung kabubuhan na naman ni Sarah, pinairal na naman niya. Mga kababayan, siguro natuyo konti yung utak ni Sarah. Medyo mainit-init kasi ngayon sa Europe. Mga kababayan, hindi niya iniisip na hindi pa nga sila tapos dito sa pagbabanta niya at huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na ako ma'am na kapag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke, no joke. Kinausap ko talaga ma'am, binilin ko talaga sa kanya na huwag siyang tumigil hanggat hindi niya mapatay yung tatlo. Ngayon mga kababayan, meron na naman sinabi doon sa rally. Anong sabi niya sa rally? Na Ginoo ko mga kababayan, ni sabi man si Sarah doon na kadali-dali lang mag-hard ng gunman para ipapatay kapalo mo merong kabit yung asawa ko, nag-hard ako ng 5,000, pinapapatay ko yung kabit niya. Na Ginoo ko, mukhang muntik na madulas Sino ba yung kabit na yon? Yun ba yung kumakanta ng ha 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 mga kababayan, hindi nga tayo nagkamali sa ating chismes. Noon pa yan. Inamin ni Sarah may kabit yung asawa niya. Yun ba yung kumakanta ng ha ha yun ba yung lumalangoy-langoy tapos yung kasama gumaganon? Naalala nyo yun? Ginoo ko mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Aminado na booking katuloy na sa sobrang kadaldalan, hindi nag-isip. Mga kababayan, hindi nag-isip. Ito ba yon? Pakinggan nga muna natin. Nasaan na ba yon? Kadugay, bagay, katagal ba mag-loading? I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad. I have a husband. He has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos. Ginoo ko, pag ganyan maging presidente natin, pag nag-English kalalim. Mag-Tagalog, Bisaya pa rin pakinggan. Pag English, Bisaya pa rin pakinggan. I have a husband. He has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos. That was bad. Ginoo ko, tabang. Ay, luya kay nato. Mura magdi-half German. Ay, kaulaw ba? Nakakahiya, no? Parang hindi half German. Nay, Diyos ko, Ginoo ko, tabang, inday, pag-undang diya, day. Makaulaw na imong English, day. Bakit pag-English ka pa, day, para maintindihan ng ICC? Puro naman Bisaya ng mga taga-Netherlands, ni-attend di mo. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is... I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill a mistress. Ginoo ko, tabang, bakit ganyan ka mag-English, day? Ginoo ko, undangin na lagi pag-English ay. Maut kay ka mag-Tagalog, day. Bisaya diction ang kalabasan ngayon, mag-English ka, Bisaya pa rin, day. Bakit kailangan mo i-English, day? Puro naman Bisaya nang i-attend sa rally mo, day. Puro Bisaya na, day. Majority dyan sa 80% dyan sa mga umattend dyan. Puro Bisaya. Ba't mag-English pa? Para saan? Para maintindihan ng ICC? Ang ICC, day, may translator. Ikaw kailangan mo ng interpreter. How? For 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, injecting. So how can... I have a husband. Tapos may bobo pang nag-video. Totoo po yan, totoo po yan. Putang inang yan, no. May sumagot pang supporter. Totoo po yan, totoo po yan. Sa Bisaya, tinuod man na, tinuod man na. Oh. So, ibig sabihin, yung pagbabanta niya kay PBBM ay totoo. Ayan na naman tayo, mga kababayan. Ginoo ko. Diyos ko. Inimbestigahan kayo ng NBI. Palusot ng palusot yung mga abogado niya doon sa impeachment sa Senado. Hindi totoo yan, na-trigger lang. Dahil
kay Sulaika na trigger si BP. Hindi po totoo na may na-hired na assassin. Putang ina, inamin ni Sarah, oh. 5,000 lang, pwede na ako mag-hired, ha, po. Tangina, mga kababayan, wala na. Sa kwento ni Sarah, dagdag kaso na naman to, po. Tangina. Imagine, yung mga abogado mo 16, nagkanda itot, nagkanda bilat-bilat, nagkanda utin-utin kung paano lusutan. Tapos ngayon nagsalita ka na naman na ganun kadali mag-hire ng gunman. Putang ina, mga kababayan. No? Uy, mga abogado ni Sarah, advisean nyo nga yan. I-advise nyo si Sarah. Mapapahamak siya dyan. Tudo tanggol kayo dun sa impeachment. Hindi totoo yan. Wala talagang na-hired na assassin. Tapos ngayon inamin 5,000 lang makakapag-hired na siya po. Ang ina, mga kababayan. When emotions are high, the intelligence is low. Ayun ang resulta. Dagdag kaso. Putang ina, mga kababayan. Paano na naman to? Tandaan nyo, hindi pa tapos ang impeachment niya. Baka may possibility, dadagdag na naman to. Baka idadagdag na naman yan, hindi pa tapos ang impeachment. Take note. Nako, may abogado na naman mabato ng laptop dito. Yung abogado mo nagkanda kuba-kuba kung paano palusutan. Tapos ikaw daldal ka ng daldal dyan, hindi mo iniisip under processing ping impeachment mo. Ano? My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, TJK. So how can I have a... Tinuod man na. Sagot pa ng sagot si Alvin. Tinuod man na. Wala po siya kabalon sa tinuod man na. Di ba? Tinuod man na. Totoo man yan. Sumagot pa siya. So, ibig sabihin, nakatanggap ka rin ng confidential? Kasi alam mo, sa totoo lang, yung ginawa ni Sarah na yan, sa Pilipinas daw pwede mag-hired ng 5,000. Kasi yung asawa daw niya may kabit. Nag-hired siya ng gunman for 5,000 para patayin ang kabit. Ang tanong, namatay ba? Namatay ba yung kabit? Namatay ba yung kabit? Kumakanta pa nga ng ay, Diyos ko. Husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill a mistress. Ang pangit pakinggan. Huwag ka naman English, day. Kakahiya. O, basahin natin. So, totoo nga, dagdag kaso na naman. Patay tayo dyan. Na comment ni Kent Garcia. Hay. Sabi ni Moichel Evia, nag-reply siya sa comment ko. Sabi niya, kabobo mo Kent, di mo maintindihan example. Alam mo lang, budol, simula kay FLM kapag ganyan racket mo. Mana ka sa amo mong magnanakaw. Ito na naman tayo. Kailan ba ako ng budol kay FLM? Ang alam ko si FLM ang budol eh. Tapos mana daw ako sa amo kong magnanakaw. O sino ba amo ko? Sino ba si amo ko? Si BBM? Kasi pinagtanggol ko si BBM? No. Kung may ninakaw, asa ebidensya? Bakit yung amo mo at idol mong si Sarah inimbestigahan? Alam niyo yung mga DDS minsan, no? Kapag kabumanat kayo, isipin yung mabuti na hindi babalik. Amo ko daw maglanakaw. Si BBM daw kasi sinuportahan ko si BBM. Pinoprotektahan ko. So, kung magnanakaw si BBM, kung amo ko man siya, asaan po yung ebidensya?
Kung si BBM ang magnanakaw kasi amo ko daw, bakit si Sara ang inimbestigahan? Isip-isip. Di ba? Ah. Ayan pa, she was dumbfounded, literally, figuratively. Yan ang presidente nyo, 2028. O, ito pa, pinagmalaki pa sa ibang bansa. Oh my gosh, just like that. Kawawang mga kakampuki, naniniwala sa splice video, kaya talunan. Alam nyo, i-splice man yan o sa hindi, klarong-klaro yung sinabi ni Sarah. Di ba? Na ganun kadali mag-hired ng gunman sa Pilipinas for 5,000 pesos. So di ba kakasabi niya lang, huwag ka mag-alala ma'am, sa security ko. May nakausap na akong tao. Kapag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. Di ba? Diyos ko, mga kababayan. So alam nyo na, hindi na natin mga kababayan kailangan pang i-memorize. Hindi na natin kailangan pang timbangin. Hindi na natin kailangan pang gamitan ng roller kung street ba o liko. Hindi na natin kailangang sukatin kung gaano kahaba. Rinig natin mula sa kanyang bunganga ang pag-amin sa pagbabanta. So, ano gagawin natin ngayon? Tapos sasabihin na naman ng abogado, nasaan yung original video niyan? Gaano kahaba yan? Patay tayo dyan. Kadami-daming nakabideo niyan. Tapos hahanapan nyo na naman ang original video. Putang ina, isa-isahin nyo. Ang daming naka-live niyan, harapan. Tapos palusot, nasaan yung original? Alam nyo, sa totoo lang, wala na, ginagawa nyo tanga yung mga supporter nyo eh. Nakaraang linggo lang, pinapakalat ninyo, sabi ni Sara, uuwi daw next week si Digong. Tapos kalaunan, kahapon lang, sinabi ni Sara, hindi daw totoong sinabi niya, o diba? Ultimo si Sara na biktima ng ka-fake newsan ng mga supporter niya. Meron na namang mabato ng laptop niyan. Biruin nyo, yung mga vlogger niya, nagpapakalat, uwi na si Digong. Tapos sabay bawi ni Sara, oy, wala akong sinabing ganon. Tingnan no? Imagine ninyo. Sabi ko nga sa inyo, kayo mga DDS, huwag kayo magsama-sama. Kasi bakit? Nakakabuo kayo ng kapahamakan nyo. Tingnan nyo, pati si Sara, pinahamak nyo na. Pag nagsasama-sama talaga kayo, nakakabuo kayo ng dilubyo eh. Kung hindi makabuo kayo ng karton, jajakitan kayo nilalamig. Saan ka nakakita ng karton nilalamig? Karton nga ang ginagamit, pangsapin sa lamig. Tapos papakainin ng cake. Tapos, pauupuin. Tapos, kakausapin. Kung hindi ka ba naman tanga, ba't mo kakausapin yung karton? Tay, kumain ka na, tay. Putang ina. Kung yung karton na saniba ng demonyong makapal ang mukhang espiritu yun, pag sinampal ka, makakita ka talaga, hala, yung karton gumalaw. Daig mo pa nakadroga ng fentanyl. Diyos ko. Tapos, kadalasan sigaw ng mga DDS, adik, bangag-bangag ang supporter ni BBM. Samantalang sila, matino daw, kumakausap ng karton. Saan ka nakakita ng matino? Karton kinakausap, karton pinapakain ng cake, karton binibirthdihan, karton ginajakitan kay nilalamig. Ang sigaw nila, yung supporter ni Marcos, mga adik, mga bangag. Kayo, saan kayo nakakita ang normal pang iisip? Yung karton ginakitan, yung karton kinakausap, yung karton hinahalikan, yung karton iniiyakan, yung karton binibirthdihan, yung karton pinapaupo, yung karton kinikwentuhan. Sinong bangag? Daig nyo pa yung nakainom ng daig nyo pa yung nakainom ng isang galong Sunrox eh. Di ba? Ang lakas ng loob. Mga bangag, mga adik, ang supporter ni Marcos. Sino yung adik na kumakausap ng karton? Sino yung adik na yung karton sinusuotan dahil nilalamig? Ikaw, tanungin kita, nasa matinong pang-iisip ka ba yung karton papakainin mo? Magulat ka pag ngumanga yung karton. Yung karton iiyakan mo.
Tang inumin nyo, lagyan nyo ng tubig kanal para mag-iba yung color. Lasang putik. Di ba? Ang lakas ng loob magsisigaw, adik ang mga supporter ni BBM dahil bangag. Samantalang sila yung karton, iniiyakan, ginadyakitan, pinapakain, binibirthdihan, kinikwentuhan, hinahalikan, sinasayawan. Sinong bangag? Di ba? Ay, nako. Tapos ngayon, hindi pa tapos yung impeachment trial. Hindi pa tapos yung investigasyon sa pagbabanta kay PBBM Lisa at Martin. Dinagdagan na naman, 5,000 pesos lang. May gunman ka na. Ambot lang, Sara, oy. Meron na naman papagalitan ng abogado nito.